Sa pinakagitnang bahagi ng kabundukan ng San Roque, naroon ang isang maliit ngunit buhay na baryo na tinatawag na Sitio Maligaya. Kilala ang lugar na ito sa mga palayan, sariwang hangin, at bawat Sabado'y tila piyesta dahil dinarayo ang munting sabungan nila. Sa kabila ng kanilang kahirapan, masayahin ang mga taga roon, maliban sa iisang lalaki na naging tampulan ng usapan. Si Berto Toto Salcedo, ang mahirap ngunit kilalang sabungiro ng baryo. Si Toto ay 26 na taong gulang, payat, sunog sa araw, at halos araw-araw ay makikitang nag-aalaga ng kanyang tanging manok panabong na si Bagwis. Bata pa lamang siya ay lumaki na sa kahirapan. Iniwan sila ng kanyang ama noong siya ay 10 taon at ang kanyang inang si Aling Liza ang matagal na nagsumikap upang buhayin siya at ang 2 pa niyang nakababatang kapatid. Ngunit nang magkasakit ang ina at tuluyang bawian ng buhay, napilitan siyang maging haligi ng tahanan sa murang edad. Sa hanay ng mga sabongero sa Sitio Maligaya, si Toto ang may pinakakaunting pera, ngunit siya rin ang may reputasyon bilang pinakamahusay mag-alaga at magturo ng manok. Kung hindi nga lang dahil sa kakapusan, marahil matagal na siyang nakilala sa mas malalayong sabungan. Sa halip, doon lang siya sa maliit na sabungan ng baryo, umaasang isang araw may malaking premyong maiuwi upang maiahon ng pamilya sa hirap. Toto, hindi ka ba napapagod dyan? Tanong ng kanyang kapitbahay na si Mang Cardo, habang nakasandal sa bakod na kawayan nila. Araw-araw na lang. Bagwis dito, bagwis doon. Baka pati panaginip mo, kasama mo na yung manok. Ngumiti si Toto habang pinapahira ng langis ang mga paa ni Bagwis. Mang Cardo, ito lang po ang puhunan ko sa buhay. Kung manalo si Bagwis sa malaking derby, baka maging maganda na ang takbo ng buhay namin. Kung, sagot ng matanda sabay buntong hininga. Laging kung. Sana isang araw maging nung nanalo na. Ngunit imbes mainis, ngumiti lang si Toto. Sanay na siya sa mga puna. Marami ang naniniwalang sayang ang oras niya sa sabong. Pero para sa kanya, ito ang nagbibigay ng pag-asa. Ang pagtutok sa isang bagay na kaya niyang paghusayan. Isang hapon, habang nagugupit ng balahibo si Toto, dumating ang kapitan ng barangay, si Kapitan Rolando, mukhang pagod at balisa. Halatang may bumabagabag sa kanya. Toto, halika rito at kailangan kita sa barangay hall. Nagulat si Toto. Hindi siya sanay na tawagin ng kapitan ng ganoon kaseryoso. Pagdating nila sa maliit na barangay hall na yari sa kahoy at pawid, nadatnan nila ang ilang taga-baryo, kinatawan ng kabataan, kababaihan, at ilang magsasaka. Tahimik ang lahat. Walang halakhakan, walang tipikal na mga kwentuhan. Tila may mabigat na balitang naghihintay. Tumikhim si Kapitan Rolando. Mga kababayan, may problema tayo. Sarado na ang kalsada papuntang bayan. Na-landslide na naman. Hindi tayo makakapagbenta ng gulay at palay. Tinatayang 3 linggo bago maayos. Nag-ugat ang kaba sa iyong bawat mukha. Ang tanging pinagkukunan ng pera ng mga residente ay ang pagbebenta ng ani at gulay sa bayan. Kung 3 linggo silang hindi makakapunta roon, gutom ang aabutin nila. Kap, paano ang mga bata? Tanong ng isang nanay. Wala na nga tayong sapat na pagkain ngayon. Mas lalo pang kakapusin kung hindi tayo makakabenta. Isa pang matanda ang sumabat. Baka pwedeng humingi ng tulong sa munisipyo? Umiling ang kapitan. Sinubukan ko na, pero hindi daw prioridad ang Sitio Maligaya dahil may mas malalang lugar pa raw na nasalanta. Kaya tayo muna ang gagawa ng paraan. Tahimik. Mabigat. Ramdam ni Toto ang pag-aalala ng bawat isa. Nang makita niya ang mga bata sa likod, payat, nangingiti, pero halatang gutom,
parang may kumurot sa puso niya. Handa akong tumulong, Kap. Ano po ang kailangan? Unang nagsalita si Toto. Nagkatinginan ng mga tao sa kanya. Hindi nila inaasahang si Toto, isang sabungiro, ang unang magboboluntaryo. Ang tingin ng karamihan sa kanya ay isang taong puro sabong lamang ang inatupag. Ngunit ngayon, kakaiba ang ningning sa kanyang mga mata. Ngumiti ang kapitan, tila nabuhayan ng loob. Salamat, Toto. Kailangan natin ng lakas ng loob at pagkukusa. Plano ko sanang maglunsad ng maliit na proyekto para makatulong sa lahat. Pero kailangan ko ng mga taong tutulong magpatakbo. Anong proyekto po iyon? Tanong ni Aling Teresa, ang presidente ng kababaihan. Saglit na nag-isip ang kapitan bago nagsalita. Isang komunitaryong palaisdaan. May parte ng ilog na pwedeng tambakan ng lambat at alagaan ng tilapia. Kung magiging maayos, magkakaroon tayo ng pagkain at ekstra na pagkakakitaan habang sarado ang daan. Nagbulungan ang mga tao. Magandang ideya. Ngunit kailangan ng pondo at lakas tao. Tumayo si Toto. Kung kailangan ng manggagawa, ako ang mauna. Kahit walang bayad, napatingin muli ang lahat sa kanya. Ang sabungirong laging nakayuko dahil sa kahirapan, ngayon ay lumalabas bilang handa sa sakripisyo para sa baryo. Kinagabihan, habang nakahiga sa lumang banig, hindi mapakali si Toto. Sa isang tabi ay si Bagwis na nakatuka sa maliit na mangkok. Tumingin siya sa manok na parang kausap na kaibigan. Bagwis, palagay mo, kaya ko ba ito? Hindi pera ang meron ako, pero baka may silbi pa rin ako sa baryo. Tahimik ang paligid. Naririnig ang huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Ngunit sa loob ni Toto, may nagising na bago. Isang pakiramdam na unang beses niyang naramdaman sa matagal na panahon. Pagiging mahalaga. Hindi lang pala sabong ang kaya niyang paglaanan ng galing at oras. Maaari rin siyang maging instrumento ng pagbabago. At sa isip niya, may tumatak na pangako. Tutulungan ko ang Sitio Maligaya, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa lahat. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magbubukas ng serye ng pangyayari na magbabago hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng buong baryo. Kinabukasan matapos ang pagpupulong, maagang nagising si Toto. Bago pa sumilay ang araw sa tuktok ng kabundukan, nakatali na ang kanyang lumang sombrero at hawak na ang pala. Iniwan niyang may malinis na tubig si Bagwis sa katumungo sa pampang ng ilog kung saan ipinanukala ni Kapitan Rolando ang komunitaryong palaisdaan. Nadatnan niya roon sina Mang Cardo, Aling Teresa at ilang kabataang miyembro ng SK. May iilan ding magsasakang nagpasiyang sumubok. Tahimik ang umaga. Ang ingay lamang ay mula sa agos ng ilog at huni ng ibon. Ay maaga ka, Toto, pati ni Aling Teresa habang nag-aayos ng termos ng kape at kaserola ng lugaw. Mag-almusal ka muna, kailangan natin ng lakas. Salamat po, Aling Teresa. Mamaya na po, tulungan ko muna kay Kap. Dumating si Kapitan Rolando na may dinadalang mumunting plano, guhit lamang sa pad paper. Ipinakita niya kung saang bahagi itatayo ang harang na lambat at saan maglalagay ng bakod na kawayan upang hindi tangayin ng agos ang mga isdang aalagaan. Ganito, paliwanag ni Kap. Magkakaroon tayo ng 3 seksyon. Una, yung pinakapasok para sa mga similya. Ikalawa, para sa mga lumalaki. At ikatlo, pwedeng panghuli kapag may kailangan na tayong karning ipamigay o ibenta. Pero tumigil siya. Tiningnan ang mga muka. Kulang tayo sa lambat at pisi. Nagliwanag ang mata ni Toto. Kap, baka matulungan ko po riyan. May kaibigan ako sa sabungan sa kabilang baryo. Si Lolo Santi. Hindi man siya sabungero ngayon. Dati siyang mangingisda. Baka may lumang lambat siya. Kung mapapahiram tayo, malaking bagay, sagot ni Kapitan.
Mabilis na tumakbo si Toto papuntang kabilang baryo. Humahangos, pinuntahan niya ang kubong yari sa nipa sa gilid ng palayan. Doon naninirahan si Lolo Santi, payat at kulubot ang balat, ngunit matalim pa ang mga mata. Toto, bati ng matanda. Bakit parang may hinahabol? Lo, sarado ang kalsada. Magtatayo po kami ng munting palaisdaan sa ilog para may pagkain at konting kita ang Sitio Maligaya. Baka naman may lambat kayong pwedeng ipahiram. Tumawa si Lolo Santi, maikli pero mula sa puso. Palaisdaan? Sa wakas, may nagsabing kaya ng baryo nang hindi laging hihintayin ng munisipyo. Tumayo, naglakad, at mula sa may kisame ay ibinaba ang dalawang pinagtahing lambat. Medyo butas-butas na sa ilang bahagi, ngunit maaaring ayusin. Hindi bago, pero maaayos yan kung may tiyaga, wika niya. At isa pa, may kinapa sa aparador. Heto ang lumang gabay ko noong nagtuturo ako sa mga kabataan sa pangingisda. Isang kwaderno na may mga guhit ng daloy ng ilog, pagtatantiyan ng agos, at bilog-bilog na markang waring mga posibleng lagakan ng pusta, ng lambat. Nagpasalamat si Toto ng paulit-ulit. Lo, kung pwede po, sumama na rin kayo. Kailangan namin ng marunong. Kumindat si Lolo Santi. Kung may lugaw ba roon, sasama ako. At sabay silang tumawa. Pagbalik ni Toto, nagpalakpakan ng mga tao nang makita ang lambat. Agad nag-volunteer ang mga kabataan na tinatawag si Romy, Kyla at Jonel para tahiin ang mga butas gamit ang matibay na sinulid. Si Aling Teresa, katuwang ang ibang nanay, ay nag-organisa ng kusinang bayan. Lugaw sa umaga, ginisang gulay sa tanghali at sopas sa hapon. Mga kababayan, anunsyo ni Cap. Simulan na natin. Huwag tayong magmadali. Ang mahalaga, maayos ang pagkakagawa. Sa utos ni Lolo Santi, naglatag ang mga lalaki ng poste ng kawayan. Tinuruan niya kung paanong paoblik o pahilis ang pagkakabaon laban sa agos at paano bubuhol ang pisi upang kahit umangat ang tubig ay hindi kumawala ang lambat. Si Toto, buong sigasig na sumunod, halos hindi na alintana ang araw. Habang nagtatrabaho, may pasaring na bumungad. Kumusta ang sabongiro nating bayani? Hirit ni Igme, kilalang tsismosong kapitbahay na madalas tumalo kay Toto sa salita, kung hindi man sa sabungan. Baka naman sa derby pa rin mauwi yan, baryong palaisdaan, pero pag nanalo si Bagwis, bye-bye, Sitio Maligaya. Tumigil saglit ang ilang kapitbahay, napatingin kay Toto. Dati, posibleng sasagot siya ng may init ang ulo, ngunit ngayon, napangiti lang siya. Igme, kung manalo man si Bagwis balang araw, unang parte niyon ay para sa pambili ng karagdagang lambat. Hinawakan niya ang pisi at hinigpitan ng buhol. Ayos ba, Cap? Bahagyang natawa ang ilan. Si Cap ay nagtaas ng hinlalaki. Si Igme, napailing, pang-aasar, ay naging tulak para mas maging buo ang loob ni Toto. Nang tanghali, naglatag si Cap ng munting patakaran. Isa, talaan ng gawain at gastos. Isusulat sa kartolina at ilalagay sa barangay hall. Sino ang tumulong? Anong gamit ang ginamit? Magkano ang nalikom? Kung mayroon man. Ikalawang komite ng palaisdaan. 3 miyembro. Si Aling Teresa para sa pondo, si Lolo Santi para sa teknikal, at si Toto bilang tagapag-ugnay ng manggagawa. 3 bawal mangisda ng solo. Lahat ng huli ay sa komite dadaan. May schedule ng pamamahagi at benta para patas. Ayoko ng intriga, sabi ni Kapitan. Kung may reklamo, sabihin niyo agad. Walang sisihan sa dulo. Nagtaas ng kamay si Toto. Kap, pwede po bang maglunsad tayo ng palarong pangkaibigan sa sabungan, pero para sa pondo ng palaisdaan? Walang pustahan, bayad lang na maliit sa tiket at papremyo ay bigas at gulay mula sa mga magsasakang magdodonate. Transparent ang kita. Idadagdag sa kartolina.
Nagkatinginan ng marami. May ilan na nagalinlangan dahil sa masamang reputasyon ng sabong. Ngunit sumingit si Aling Teresa. Kung walang pustahan at malinaw ang bentahe sa baryo, subukan natin. Sa ngayon, kailangan natin ng PC, lambat at pako. Tumango si Kapitan. Pag-usapan sa komite, pero bukas may trabaho pa rin. Sa hapon, habang inaayos ang huling bahagi ng harang, biglang dumilim ang langit. Mula sa di kalayuan, dumagundong ang kulog. Uulan, bulong ni Lolo Santi. At kung ang ulan ay mula sa itaas ng sapa, bibilis ang agos. Pinagbuti nila ang pagkakatali. Ang lambat ay tila talinghaga ng pagkakaisa. Magkakaibang hibla, ngunit kapag pinagdikit, nagiging matibay. Bawat buhol ay inaawitan ng dasal ni Aling Teresa. Panginoon, huwag mong hayaang matangay ang pag-asa namin. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang ulan. Rinig ang dagundong ng tubig na sumasalpok sa bato. Ang ilang kawayan ay naguga. Nangamba ang lahat. Magbantay tayo, sabi ni Kapitan. Huwag nating iwan ngayon. Nagboluntaryo si Toto para sa unang bantay kasama ang dalawang kabataan. Basang-basa sila sa ulan, ngunit hindi umaalis sa pampang. Gumagapang ang malamig na hangin sa kanilang mga braso. Ni hindi man lang nila namalayan na lagpas hating gabi na. Sa kasagsagan ng buhos, napansin ni Toto ang isang lumulutang na malapad na troso na unti-unting pumapadpad sa direksyon ng harang. Romy, Jonel, sigaw niya. Kailangan nating ihawi yan, ngayon na. Tumakbo silang tatlo, humawak sa mahabang kawayan at sinubukang igiya ang troso palayo. Ngunit sa lakas ng agos, muntik nang matangay si Toto. Nabitawan niya ang kawayan at sumubsob sa putik. Mabilis na hinawakan ni Romy ang braso ni Toto. Kuya, hawak! Nagpakatatag si Toto at sabay nilang inihawi ang troso hanggang sa dumausdos ito sa bukana ng ilog at tuluyang nawala sa peligro. Humihingal silang tatlo, nanginginig sa lamig, pero nailigtas ang harang. Sumapit ang madaling araw, humupa ang ulan. Dumating sina Kap at Aling Teresa may dalang kumukulong sabaw at tuyong kumot. Nang makita nilang buo ang bakod, sabay-sabay na napabuntong hininga ang lahat. Ang tibay nyo, sabi ni Kap. Lakas loob at tiyaga. Ngumiti si Toto, ngunit sa loob niya ay may iniisip. Kung ganito ang ulan tuwing gabi, hindi lang lambat ang kailangan natin. Kailangan natin ng matalinong paraan. Pagtila ng ulan at pagsikat ng araw, nagtipon ng komite. Pinangunahan ni Lolo Santi ang mabilis na debrief. Isa, dagdagan ng suporta. Magtayo ng karagdagang tulos sa may pinakamatindi ang agos. Ikalawang gabay ng daloy. Magsanib sa gilid ng ilog ng bahay-bahaang kanal upang mailihis ang mga troso at basurang inaagos. Third, bantay sarado. Magayos ng rotating na bantay tuwing hapon at gabi kapag may banta ng ulan. At kung makakadagdag tayo ng lambat, dagdag ni Toto, mas makakabuo tayo ng nursery para sa similya. Kapag may nangyayaring tulad kagabi, madali nating maihihiwalay ang maliliit at di matatangay. Magaling, wika ni Kapitan. Pero saan tayo kukuha ng dagdag na pondo? Narito ang sandaling pinakinasabikan ni Toto at pinakakinabahan. Gagawa tayo ng Sabado sa sabungan, pero pang komunidad. Walang sugal, walang pustahan, may exhibition lang. Magpapakita ng alagang manok ang mga sabonghero, may bayad na piso ang bawat manonood, at may paraan ng pagboto gamit ang batong ihuhulog sa bote kung sinong manok ang pinakapogi o pinakamasigla. Parang karerang aliw lang. Ang boto, piso, diretsong pondo. Tahimik ang ilan, sabay-sabay na tiningnan si Kap at si Aling Teresa. Kung malinaw ang accounting at may resibong sulat kamay, payag ako, sabi ni Aling Teresa. Ako na ang magbabantay ng talaan. Kumindat si Kapitan. Sige,
Subukan natin sa darating na Sabado. Napangiti si Toto. Hindi pala kailangang iwan ang sabungan para makatulong. Kailangan lang baguhin ang layon nito. Bago matapos ang araw, dumating si Nene, 10 taong gulang na anak ng isang magtataho. May dala siyang maliit na supot ng bariyang kinita sa paglalakad buong umaga. Kuya Toto, nahihiyang sabi niya. Para po sa palaisdaan. 5 piso po. Napatitig ang lahat. 5 piso, maliit sa mata ng may kaya, ngunit sa sitio Maligaya, kayamanang may kasamang puso. Tinanggap ni Toto ang supot na para bang ginto. Salamat, Nene. Ang 5 pisong ito, ang unang opisyal na donasyon ng sitio Maligaya para sa palaisdaan, anya. Itinala ni Aling Teresa sa kartolina. Donasyon numero 1, Nene 5 piso, Taho Kid. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang kartolina, na dati simpleng papel, ay unti-unting nagiging salamin ng tiwala. Sa pag-uwi ni Toto kinagabi, nadatnan niya si Bagwis na tila kumakalamang sikmura. Pinakain niya ito, marahang hinaplos ang likod, saka umupo sa bangkito. Sa dilim ng kubo, naaaninag niya ang sariling mga palad, magaspang, may paltos. Ngunit hindi kasing bigat ng dati ang hapdi ng katawan. Parang magaan ang loob, dahil alam niyang may saysay ang sakit ng kalamnan. Bagwis, bulong niya, konting tiis pa. Kapag nagtagumpay ang palaisdaan, hindi nagutom ang mga bata. At kung sisipagin si Kap at ang komite, baka pati kalsada, makausad. Sa labas, umuugong ang hangin, ngunit hindi na ito nakakatakot. Sa halip, parang awit ng pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam ni Toto na hindi siya mag-isa, na ang baryo, tulad ng lambat, ay kaya ring magsanib-sanib upang maging matatag laban sa agos. At sa ilalim ng buwan, tahimik niyang ipinangako. Itutuloy ko ito hanggang sa huling buhol, hanggang sa huling hibla. Dumating ang Sabado, ang araw na pinakahihintay ng buong sitio Maligaya. Ngunit kakaiba ang Sabado ngayon. Hindi ito araw ng sugal, kundi pista ng aliw at pagkakaisa. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng baryo, gagamitin ang sabungan para sa komunidad, hindi para sa pustahan. Maagang gumising si Toto. Bago siya tumungo sa sabungan, naglinis muna siya ng bakuran at pinakain si Bagwis. Ngayon, hindi bilang panabong na hahamig ng pera, kundi bilang alagang ipapakita sa mga bata at kabarangay. Habang naglalakad patungo sa sabungan, napansin niya ang mga kabataan na bitbit ang mga kartolina, banderitas, at recycled na dekorasyon. Ang sabungan na dati laging puno ng usok at maiingay na pustahan, ngayon ay may kulay. May mga pahabang banderitas mula sa pinagtagpi-tagping plastic. May karatulang nagsasabing, Sabado sa sabungan para sa palaisdaan, para sa baryo. Pagdating niya, naroon sina Kapitan Rolando at Aling Teresa. May mesa silang inihanda para sa talaan at kahon ng pondo. May sign pa na ginawa ng mga kabataan. Walang pustahan, boto ay piso, pogi o masigla. Ikaw ang husga. Maganda yan, sabi ni Toto habang humahagikik. Kakaiba, pero siguradong gugustuhin ng mga tao. Toto, ikaw ang magpapaliwanag sa mechanics mamaya ha, bilin ni Kapitan. Ikaw ang nakaisip, kaya ikaw ang magpapaliwanag. Naku Kap, may hiya pa ako. Wala nang hiya-hiya. Para ito sa baryo. Napakamot na lang si Toto. Noon, ang sabungan para sa kanya ay lugar ng kaba. Ngayon, magiging lugar ng ligaya. Bago magsimula, nagtipon ang mga tao. Halos buong baryo ay dumalo. Mga bata, nanay, tatay, pati mga lolo't lola. Ang mga sabungiro naman ay daladala ang kani-kanilang manok. Bawat isa'y may pangalan na ipinanlaban noong araw. Naroon si Igme, na dala ang manok niyang si Tres Bulalakaw, si Mang Cardo na may gapo,
si Romy na may tikboy, at siyempre si Toto kasama si Bagwis. Umakyat si Toto sa maliit na entablado, medyo kinakabahan pero matapang. Mga kababayan, ang laban na ito ay hindi para sa sugal. Aliw lang, panimula niya. Bawat gustong bumoto ay maghuhulog ng ₱1 sa bote ng manok na sa tingin nyo ay A. Pinakapogi, B. Pinakamasigla, C. Pinakamapagmahal sa may-ari o may koneksyon sa alaga. Nagtilian ang mga bata sa huling kategorya. Kuya Toto, may pakilig pa pala, tukso ni Kyla. Tumawa ang lahat, kahit si Igme na pangiti. May 3 malalaking bote na may label. May volunteer na kabataan na tagasulat at isa namang tagabantay ng kahon ng pera. Lahat ay malinaw at maayos. Nakasulat sa kartolina at may resibo. Kapag natapos ang botohan, dagdag ni Aling Teresa, i-announce natin ang pondo doon mismo sa inyo. Walang tinatago. Lahat para sa palaisdaan. Nang ilabas ni Toto si Bagwis, nagulat ang mga tao. Hindi dahil sa kagandahan o tikas nito, kundi dahil sa ginawa ni Toto. Mga bata, sabi niya, panoorin niyo si Bagwis. Kinalabit ni Toto si Bagwis gamit ang maliit na stick na pang-train. Nang makita ng mga tao, naglalakad si Bagwis paikot at yumuyuko na parang bumabati. Tuwang-tuwa ang mga bata. Uy! Marunong sumayaw, sigaw ng isa. Hindi sumasayaw yan, nagmamando ng hangin. Banat ng isa pang bata. Uy Toto, baka may gayuma ka dyan ha? Biro ni Cap. Napakamot si Toto. Wala po, Kapitan. Tiyaga lang sa pag-aalaga. Ang mga bata ang pinaka-excited. Halos magkandara pa silang pumila upang makaboto. May ilan pang ang nag-ipon ng tig-25 upang makaboto ng 3 beses sa 3 kategorya. Pagkatapos ng 30 minuto, napuno ang mga bote ng barya. Si Aling Teresa at ang SK ay nagbilang sa harap ng lahat. Transparency. Resulta, kategorya nanalo boto. Pinakapogi, 3 Bulalakaw, Igme. 87. Pinakamasigla Bagwis, Toto. 121. Pinakamaalagang may-ari Bagwis, Toto. 145. Nagpalakpakan ng mga tao. Kahit talo sa 2 kategorya, tuwang-tuwa si Igme sa panalo ng kanyang 3 Bulalakaw sa pinakapogi. Hindi ako bitter, sigaw niya. Kahit si misis ko, 1 boto lang kay Bagwis. Naghalakhakan ng mga tao, pati si misis ni Igme na pailing sabay kindat. Nang matapos ang bilangan, tumayo si Aling Teresa hawak ang talaan. Kabuang pondo, ₱1,236 at 50 sentimo. Halos mapatalon ang mga tao. Sa Sitio Maligaya, ang 1,000 ay malaking bagay na. Mga kababayan, sabi ni Cap, dahil dito, makakabili na tayo ng karagdagang lambat, PC at pako para palakasin ang palaisdaan. At kung may sobra, bibili tayo ng starter feed para sa mga similya. Sumigaw ang mga tao. Isang dagat ng palakpakan. Sa gitna ng saya, may lumapit kay Toto, isang babaeng may maamong muka, nakapulang bandana, at may basket na may lamang gulay. Ngiti pa lang, tila may kakaibang sigla. Ako si Lira, pakilala niya. Halos buong linggo akong nasa bayan para sa training sa organic farming. Ngayon lang ako ulit nakadalo sa aktibidad ng baryo. Inabot niya ang basket. Ito, donasyon para sa komunidad. Ibenta nyo o ipamigay sa kusina. Napatitig si Toto. Salamat. Malaking tulong po ito. Ngumiti si Lira. Narinig ko ang plano mo, Toto. Maganda ang ginagawa mo. Hindi ko akalain na ang sabungan pwede palang magmahal sa baryo. Nanuyo ang lalamunan ni Toto. Wala siyang naisagot kundi, oo. Pag may oras ka, sabi ni Lira, gusto kong makita ang palaisdaan. May alam ako sa aquaponics. Baka makatulong. Kumunot noon ni Toto. Tumawa si Lira.
Ipapaliwanag ko sa iyo sa tamang oras. Sa di kalayuan, pinapanood sila ni Igme, nakataas ang kilay. Aba, may tumitingin na sa ating sabongiro. Romansa na yan. Tumigil ka nga, Igme, banat ni Cap. Pag nagka-inspiration si Toto, baka mas lalo pang gumanda ang proyekto. Nang matapos ang programa, nagpaiwan si Toto sa sabungan upang ayusin ang gamit. Lumapit sa kanya si Kapitan. Toto, proud ako sa iyo. Malayo ang naitulong mo sa baryo, sabi ni Kapitan. Umiling si Toto. Hindi ako, Kapitan. Ang baryo ang gumawa nito. Ako, nagsuggest lang. Hindi, sagot ni Cap, tapik sa balikat. Ang ideya at tapang magsimula, bihira yan. Ikaw ang nagtanim ng binhi. Ang komunidad ang nagdilig. Pero ikaw ang nagpasibol. Napayuko si Toto. Nahihiya pero masayang masaya. Bago magsiuwian ang mga tao, lumapit ang isang binatilyo na hingal. Si Jun, messenger ng Karatig Baryo. Kap, Toto, may kailangan kayong malaman, sigaw niya. Yung mga taga-baryo Santa Elena, balak daw nilang magtayo rin ng palaisdaan sa may bandang baba ng ilog. Napatingin si Cap at Lolo Santi sa isa't isa. Baba ng ilog, ibig sabihin, ang agos ay dadaan muna sa kanila bago sa atin, sabi ni Lolo Santi. Kapag hindi tayo naunang magtanim ng similya, dagdag ni Jun, malamang mauna silang umani, sila ang kikita at baka sila ang kilalanin sa munisipyo. Tahimik ang buong sabungan. Dahan-dahan, tumayo si Toto. Hawak ang bote ng pera na may barya pa rin. Kap, kailangan nating bilisan. Bukas, simulan na natin ang paglalagay ng similya. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Tumango si Kapitan. Simula bukas, Toto, full operation na ang palaisdaan. At doon nagsimula ang bagong yugto. Hindi na lamang basta proyekto ang palaisdaan. Ito ay magiging laban. Kinabukasan matapos ang matagumpay na Sabado sa sabungan, muling nagtipon ang mga taga-sityo Maligaya sa gilid ng ilog. May tuwa at sigla sa hangin, parang bagong umaga ng pangarap. Ang pondo ay hawak ni Aling Teresa sa isang sobre, may resibong pinirmahan ng komite. Ngunit kasabay ng pag-asa, may nakabiting kaba sa kanilang mga puso matapos malaman ang balita tungkol sa baryo Santa Elena, ang baryo sa ibabang bahagi ng ilog. Maagang dumating si Lolo Santi kasama ang isang bayong na may lamang 500 similyang tilapia na nakuha nila sa murang halaga mula sa kakilala niyang mangingisda. Maliit pa lamang ang similya, kasing liit ng hinlalaki pero may malakas na potensyal pag inalagaan ng tama. Ingat tayo sa paglalagay, bilin ni Lolo Santi. Dahan-dahan, huwag biglain para hindi sila ma-stress, para rin hindi sila manghina at mamatay. Habang unti-unting pinapakawalan ng mga similya sa unang seksyon ng palaisdaan, nakapalibot ang mga tao, lalo na ang mga bata, at tuwang-tuwang nagmamasid. Para sa kanila, parang magic na nakikita nilang gumagalaw ang maliliit na isda sa malinaw na tubig. Parang mga pangarap natin yan, bulong ni Lira, na naroon upang tumulong. Maliit sa simula, pero kapag inalagaan, lalaki at magiging biyaya. Napatingin si Toto sa kanya. Tulad mo, simula pa lang ng pagkakilala natin, pero parang marami ka ng ambag. Napangiti si Lira, medyo namula. Hindi naman lahat ng ambag nakikita agad. May iba, tahimik pero may epekto. Narinig iyon ni Igme na nakatayo sa di kalayuan. Nagtaas ito ng kilay at napabulong, aba, may lambat na ng pag-ibig sa ilog. Sa tulong ni Lira, ipinakilala niya sa komite ang konsepto ng aquaponics, ang pagsasama ng isda at tanim. Paliwanag niya, kung magtatayo sila ng maliit na floating garden box sa ibabaw ng palaisdaan,
Maaaring tumubo ang gulay gamit ang tubig ng palaisdaan, kaya may pagkain at kita ng sabay. Kung papalaguin natin ito, sabi ni Lyra, makakatulong ito na hindi lang isda ang produkto natin, pati gulay at natural ang pataba. Nagbulungan ang komite. Malinaw na may potensyal. Lyra, kung kaya mong isupervise yan, isasama natin, sabi ni Kapitan. Pero unahin muna natin palakasin itong lambat at tulos. Ayaw nating tangayin ng baha. Tumango si Lyra. Oo, Kap. Dahan-dahan lang, step by step. Habang abala ang lahat, napansin ni Toto ang dalawang lalaking papalapit mula sa kalsadang putikan. Nakasuot sila ng medyo bagong damit, may bitbit na notebooks at maliit na bag na parang pang-inspeksyon. Paglapit nila, nagpakilala sila. Magandang araw po. Ako si Randy at ito si Pablo. Galing kami sa Barrio Santa Elena. Nabalitaan namin ang proyekto ninyo. Pwede raw makita ang palaisdaan? Nagkatinginan sina Toto, Kap at Lolo Santi. Pwede naman, sagot ni Kap, maingat ang tono. Pero bakit ninyo gusto makita? Ngumiti si Randy, ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. Nais lang naming matuto, baka sakaling magaya namin. Magandang inspirasyon ito sa aming lugar. Sa unang tingin, magalang ang dalawa. Pero may napansin si Toto, ang panakanakang pagsulyap nila sa lalim ng ilog, sa tali ng lambat at sa poste ng kawayan. Para bang hindi lang nag-o-obserba, kundi nagkakalkula. Habang naglalakad sila sa tabi ng lambat, narinig ni Toto si Pablo na mahina ang boses, ngunit malinaw. Kung dito sila naglalagay, siguradong sa baba ng agos ang ipon ng isda. Mas madali kung doon tayo magharang. Napalingon si Toto, ngunit agad umayos ang mukha ni Pablo, kunwari humahanga. Pag-alis ng dalawang bisita, nakaramdam si Kap ng bigat sa dibdib. Hindi ko alam, Toto, pero parang may kakaiba sa paraan nila tumingin. Tumango si Toto. Napansin ko rin, Kapitan, hindi sila nagpunta para matuto lang. Parang sinusukat nila ang pwede nilang unahan. Sumabat si Lolo Santi. Ganito yan. Kung sila'y magtatayo sa baba ng ilog, malaking problema iyon. Dahil ang agos ng tubig ay pababa. Ibig sabihin, kung may sira ang lambat nila at tumakas ang isda nila, pupunta sa atin. Pero kung sa atin ang tumakas, sa kanila mapupunta. Parang kung may tumakas na biyaya, sa kanila mapupunta? Tanong ni Lyra. Eksakto, sagot ni Lolo Santi. Nanahimik ang lahat. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Hindi kasing lakas ng una, ngunit sapat para gumalaw ang agos ng ilog. May schedule ng bantay. Ngayon ay naka-duty sina Romy at Jonel. Bandang 10:00, nakarinig si Romy ng kaluskos mula sa kabilang banda ng palaisdaan, para bang may taong nagtatanggal ng kawayan. Jonel, may naririnig ka ba? Wala naman, ha? Bago pa sila makapagreklamo, may malakas na ugong at sumablay ang tali ng isang bahaging harang. Pang! Parang pumutok na goma. Ay! May naputol! Sigaw ni Jonel. Agad silang tumakbo sa bahay ni Toto upang tawagin siya. Halos di pa nakakapagsuot ng tsinelas si Toto, tumakbo na siya palabas, sumabay sina Kap at ilang kabataan. Pagdating nila, nakita nilang nakabukas ang isang bahagi ng lambat. Hindi ito napunit dahil sa ulan, parang sinadya ang pagkakatanggal ng buhol, at may mga yapak ng tsinelas sa putikan na hindi nila kilala. Hindi ito aksidente, mariing sabi ni Kapitan. May nagnasa ng lambat natin, may naninira. Lumapit si Toto, hinawakan ang dulo ng tali. Malinis ang pagkakalas, hindi napunit, hindi napigtas, maingat na kinalas. May sanay sa buhol ang gumawa nito, wika ni Lolo Santi. Alam niya ang buhol mangingisda. At ang huling gumamit ng buhol mangingisda bago sila, Randy at Pablo. Kinabukasan, nagtipon ng buong bayan.
Tahimik ngunit matatag ang mga mukha ng tao. Ang insidente ay parang ibon ng babala. May gustong humadlang. Mga kababayan, panimula ni Cap. Hindi tayo pwedeng matakot. Hindi tayo pwedeng umatras. Kung may gustong bumagsak ang pangarap natin, mas lalo tayong tatayo. Tumayo si Toto, humarap sa mga tao. May nagumpisang manira, pero hindi nila alam na mas matibay ang lambat ng pagkakaisa kaysa lambat ng palaisdaan. Kung gusto niyong ipaglaban natin ito, hindi lang para sa ngayon kundi para sa kinabukasan. Handa ba kayo? Sabay-sabay na sigaw ang umalingaw-ngaw. Handang-handa. Ang sigaw na iyon ay parang sundang ng tapang na bumaon sa lupa ng Sitio Maligaya. Kasabay noon, nagpasya si Toto. Magdadagdag tayo ng bantay at kailangan natin ng mas matibay na lambat, hindi lang pisikal, kundi diskarte. Anong diskarte? Tanong ni Igme. Napangiti si Toto. Kung gusto nilang unahan tayo, nagtinginan ang lahat. Uunahan natin sila. Uy, ang umagang sumunod sa sabotahe ay hindi tulad ng karaniwang araw sa Sitio Maligaya. Tahimik ngunit matatag ang bawat galaw ng mga tao. Ang mga nanay ay nagluluto ngunit hindi nagkukwentuhan. Ang mga lalaki ay nag-uusap ng pabulong. Ang mga kabataan ay hindi naglalaro, bagkus ay nakatutok sa ilog. Tila handang pumagitna anumang oras. Hindi takot ang umiikot kundi KNG Big Four. Sa kubo ni Kapitan Rolando, nagtipon ang 4 na pangunahing haligi ng proyekto. Kapitan Rolando, Toto, Lolo Santi at Aling Teresa. Naroon din si Lira bilang tagapayo sa agrikultura. Kung uunahan tayo ng Santa Elena, panimula ni Cap habang hawak ang mapa ng ilog, tatama sa kanila ang agos bago sa atin. Ang ibig sabihin, mas malaki ang tsansa nilang magparami ng isda at gulay. Turo ni Lolo Santi sa mapa. Ang ilog ay parang buhay. Kung sino ang nasa unahan, siya ang unang aani. Kaya kailangan natin ng plano na hindi nila maiisip. Tumango si Toto. May 3 akong ideya. Pili tayo ng isa o pagsamahin natin. Nagtinginan ang lahat, nagulat hindi sanay na si Toto ang may mga estratehiya. Noon, utak sabungan lang siya. Ngayon, utak komunidad na. Kumuha si Toto ng tingting at nagdrawing sa lupa. Una, double-layered net strategy. 2 lambat. Yung una nakalubog, yung pangalawa nakataas. Kapag may tumakas na isda o may nagtangka magputol, hindi agad makakalusot. Tumango si Lolo Santi. Maganda, parang backup fence. Pangalawa, fish trap gate. Nagdrawing siya ng hugis trapiko. Maglalagay tayo ng trapdoor sa baba ng lambat na tanging taga-Sitio Maligaya lang ang nakakaalam paano buksan. Kung may tumakas man, babalik dito. Nagtaas ng kilay si Aling Teresa. Parang sekreto ng matatandang mangingisda. Exactly. Sagot ni Toto. Pangatlo, Allied Farm Strategy. Tumingin siya kay Lira. Kung gagamit tayo ng aquaponics, tayo ang unang magtatayo ng floating gardens. Kapag tayo ang unang nagpakitang gumagana, tayo ang pupuntahan ng munisipyo para sa pondo. Halos sabay-sabay silang napabuntong hininga. Maganda ang 3 plano, pero may limitasyon. Kulang ang pondo at tao para gawin agad ang lahat. Kaya natin ito kung sabay-sabay, pero hindi tayo magkakasya sa oras at materyales, sabi ni Kapihi. Ano ang priority? Sumagot si Lira, may kumpiyansa. Kung ako ang tatanungin, plano numero 3 ang magtatakda ng pangalan natin. Pero plano numero 1 ang proteksyon natin ngayon. Tumingin si Cap kay Toto. Ikaw, anong uunahin mo? Malalim ang hininga ni Toto. Proteksyon muna. Kung mawala ang palaisdaan, wala ring ipinagmamalaki. Ipinatawag ni Cap ang buong barangay.
Ipinaliwanag ni Toto ang plano ng simple. Maglalagay tayo ng pangalawang lambat. Mas maliit ang butas at mas malalim ang bagsak. Para kahit putulin, may reserba. Sa kabila ng takot, nagtaas ng kamay ang halos lahat ng lalaki at kabataan upang tumulong. Kahit si Igme na madalas makulit ay nagsabi, "Kung may maninira pa, ipapatrap ko sa lambat kasama ang sarili nilang budhi." Tawanan ng mga tao, saglit na gumaan ang pakiramdam. Habang tinatahi ang pangalawang lambat, lumapit si Lira sa tabi ni Toto. "Ang galing mo kanina," wika niya. "Hindi ko inakalang may diskarte ka hindi lang sa sabong." Nagkibit balikat si Toto, medyo nahiya. Siguro dahil dati, ang utak ko paikot lang sa manok at derby. Pero nung nakita kong nagutom ang mga bata noong nagka-landslide, doon ko naisip, mas malaking laban pala ang totoong buhay, hindi sa sabungan. Napayuko si Lira, humanga. Kapag ganyan ka mag-isip, Toto, malayo ang mararating mo. Sa gitna ng pagtatahi, may dumating na mensahero, si Jun, anak ng magsasakang katabi ng Sitio Maligaya. "Kap, dumating na po ang sulat mula sa munisipyo." Agad binasa ni Kap ang sulat. Nang matapos, tumango siya at kumalma. Pero kapansin-pansin ang palo ng kaba sa kaniyang dibdib. "Ano yon, Kap?" tanong ni Aling Teresa. "May inspeksyon na gagawin ng munisipyo sa ilog sa loob ng 2 linggo. Ang proyektong may pinaka-epektibong sistemang pangkabuhayan bibigyan ng pondo, training at kagamitan." Nagliwanag ang mga mata ng lahat, parang biglang sumiklab ang apoy ng pag-asa. Ngunit sabay din sumagi sa isip nila ang realidad. Kung mauunahan sila ni Santa Elena, baka sila ang makuha ng pondo. Tumayo si Toto, mahigpit ang hawak sa lambat. "Mga kababayan, hindi tayo pwedeng mabagal. Hindi pwedeng sakto lang. Kailangan ipakita natin sa munisipyo na kaya nating magtaguyod, hindi lang para sa Sitio Maligaya, kundi para sa buong San Roque." Kinagabihan, may mini-meeting ang mga taga-baryo sa may sabungan. Maraming taga-komunidad ang nagsalita at sa huli lumapit si Kap kay Toto. "Simula bukas, gusto kong ikaw ang maging lead coordinator ng proyekto." Napamulagat si Toto. "Ha? Ako, Kap? Hindi ako sanay sa pamumuno." "Pero sinusundan ka ng mga tao," sagot ni Kapitan. "Ang leader hindi hinahanap minsan, siya ang natutulak lumitaw." Sumali si Aling Teresa. "Hindi naman ibig sabihin ikaw ang may final say. Kami pa rin ni Kap at ng komite ang huhusga sa pondo. Pero ikaw ang tatayong tagapag-ugnay, tagapagplano at inspirasyon ng mga manggagawa." Tahimik si Toto. Kita sa mukha ang kaba pero may halong tapang. Pagangat niya ng tingin, nakita niya sa gilid si Lira. Nakangiti, parang sinasabing, "Kaya mo yan." Huminga si Toto at tumango. "Kung makakatulong ako sa baryo, tatanggapin ko." Nagpalakpakan ng mga tao. Sa unang pagkakataon, hindi bilang sabungiro, kundi bilang pinuno. Sa ilog, ipinatong nila ang kamay sa ibabaw ng hawakan ng lambat, simbolo ng pangako. "Sumpa naming mga taga-Sitio Maligaya," bigkas ng lahat, sabay-sabay. "Naaalagaan namin ang palaisdaan, poprotektahan ito laban sa sinuman, at hindi kami aatras hanggat hindi namin naiaahon ang baryo." At sila'y nagsigawan ng, "Para sa pamilya, para sa baryo, para sa kinabukasan." Sa gabing iyon, mag-isa si Toto sa tabi ng palaisdaan. Tahimik na sinapol ng buwan ang kumikinang na tubig. Parang sumasayaw ang mga similya sa ilalim ng liwanag. Lumuhod siya, isinawsaw ang kamay sa tubig. "Hindi kita iiwan," bulong niya. "Kahit anong unos, kahit anong kalaban, hindi kita pababayaan." At sa katahimikan ng gabi, may anino sa kabilang dulo ng ilog, may nagmamasid. Hindi niya alam kung sino.
pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. At kaagapay lalalim ang koneksyon ni mabilis ang paglipas ng mga araw. Halos hindi na namalayan ng mga taga-sitio Maligaya na 7 araw na pala ang nakaraan mula nang italaga si Toto bilang lead coordinator ng palaisdaan. Sa ilalim ng kanyang pangunguna, naging organisado ang galaw ng mga tao, may schedule ng bantay, may talaan ng trabaho, at unti-unti nang nabubuo ang double-layered net na magsisilbing proteksyon. Ngunit habang lumalago ang proyekto, lumalapit din ang panganib. Sa palengke ng bayan, habang bumibili si Aling Teresa ng pangkusina, may narinig siyang chismis. Alam mo ba, yung Santa Elena, may bagong lambat daw na imported. Oho, at may nag-donate daw na mayor sa kanilang proyekto. Mabilis kumalat ang balita at pagsapit ng hapong iyon, halos lahat sa baryo ay nag-aalala. Paano kung totoong sinuportahan ng lokal na gobyerno ang Santa Elena? Paano kung maunahan nga sila? Nang makarating ang balita kay Kap at Toto, agad silang nagpulong. Hindi tayo pwedeng magpanik, sabi ni Kapitan. Hindi pangit ang lambat natin. Ang importante, matatag, matalino, at gawa ng bayanihan. Ngunit ramdam ni Toto ang bigat. Kung may suporta ang Santa Elena mula sa mayor, mas mabilis silang uusad. Maaari tayong maiwan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng pangalawang layer ng lambat sina Toto, Romy, at Igme, may dumating na 3 tao mula sa kabilang baryo. Hindi na sina Randy at Pablo lang ngayon. May dala silang bangka, may uniforme, at may sukat-sukat na kagamitan parang opisyal na inspeksyon. Ang lalaki sa gitna ay may maangas na tindig at mapanuring mata. Magandang araw, Anito. Hindi man lang ngumiti. Ako si Franco, Project Lead ng Santa Elena Aqua Farm Initiative. Project Lead, ibig sabihin opisyal na silang itinalaga. Napadaan lang kami, dagdag niya, para makita kung ano ang ginagawa ninyo. Malay mo, makakuha kami ng ideya, o baka kayo pa ang matuto sa amin. May kislap ng pangmamaliit sa kanyang ngiti. Ramdam iyon ng lahat. Lumapit si Cap, mahinahong ngumiti. Welcome naman ang sino mang gustong matuto o makipagtulungan. Ngunit bago pa makasagot si Franco, sumabat si Igme. Basta huwag kayo mag-uwi ng tali galing dito, ha? Baka mahulog sa lambat nyo. Nagkatawanan ng taga-Maligaya. Napabigat ang panga ni Franco, halatang tamaan, pero pinilit manatiling kalmado. Tumingin si Franco kay Toto. Ikaw si Toto? Tama? Ikaw ang pinuno nila ngayon? Tumango si Toto. Pinagkatiwalaan nila ako hindi para sumikat, kundi para pangatawanan ang pangarap ng baryo. Ngumisi si Franco, may bahid ng pang-iinsulto. Magaling. Pero tandaan mo, hindi sapat ang sipag at pangarap para manalo sa kompetisyong ito. Kailangan ng koneksyon, pondo, at suportang pampolitika. At sa tingin mo ba, kanino aagos ang tulong ng munisipyo? Hindi nakaimik ang mga tao, ngunit ramdam ang pag-init ng dugo nila. Ngunit si Toto na natiling kalmado. Kung sa tingin nyo ay koneksyon ang magpapanalo sa inyo, karapatan nyo yan, aniya. Pero dito sa sitio Maligaya, pananalig, sipag at pagkakaisa ang puhunan namin. At sapat iyon para hindi kami umatras. Nagka-eye to eye sila ni Franco, 2 pinuno, 2 paninindigan. Habang paalis na sana ang grupo ng Santa Elena, huminto si Franco at tumingin muli kay Toto. Kung talagang para sa kapakanan ninyo ang gusto mo, sabi niya, pwede kitang bigyan ng posisyon sa Santa Elena. Dala mo ang husay mo, kami ang magbibigay ng pondo, training, at assist mula sa mayor. Sumama ka sa amin, Toto. Parang sumabog ang tahimik na hangin. Nagulat ang lahat. Si Igme muntik mapaubo sa inis. Si Romy at Jonel ay biglang tumigas ang panga. Si Lira
ay natigilan hindi makapaniwala sa narinig. Ang alok ay malinaw, isang uri ng pang-aakit na may kapalit na pagtalikod sa sariling baryo. Tumingin si Toto sa mga taga-Maligaya, sa lambat, sa tubig, sa mga similyang dahan-dahang lumalaki. At sa wakas, tumingin kay Franco. Kung pera at posisyon ang hanap ko, matagal na akong sumama sa ibang tao, marahan niyang sabi. Pero hindi ako iiwan sa gitna ng laban ng sariling baryo. Kung lilipat ako, kanino pa aasa ang mga tao rito? Hindi sumagot si Franco. Ngunit ang mga mata niya ay nagsabing, mali ang pinili mo. At ang kay Toto ay nagsabing, hindi ako natatakot sa tama. Pag-alis ng delegasyon ng Santa Elena, sumabog ang bulungan at galit. Abat sobra ang kapal ng muka, reklamo ni Igme. Akala nila mabibili ang puso ng taga-Maligaya. Iritadong sabi ni Aling Teresa. Si Cap ay taimtim na tahimik sinusukat ang sitwasyon. Lumapit si Lira kay Toto. Hindi lahat ng tao tatanggihan ng ganong alok. Mahina niyang sabi. Pero ginawa mo. Nilingon siya ni Toto, napangiti ng bahagya. Hindi ako perfecto, Lira. Pero ang dignidad, hindi pwedeng ipalit sa mabilis na tagumpay. Umiling si Lira, mapangiti. At dahil doon, mas lalo kang kahanga-hanga. Kinagabihan, muling tinipon ni Toto ang komite at mga volunteer. Doon niya ibinahagi ang nakita niya. May dalawang uri ng laban na darating. Isa sa tubig at isa sa pag-iisip. Handa dapat tayo sa pareho. Pinagkasunduan nila ang mga susunod na hakbang. Tapusin sa loob ng 3 araw ang double-layered net. Simulan ang floating aquaponics beds ni Lira sa araw numero 4. Mag-assign ng community watch 3 shift per night. Gumawa ng logbook ng obserbasyon sa bawat bantay. At panghuli, walang bibigay, walang lilipat, walang tatalikod. Pag-uwi ni Toto, nadatnan niya si Bagwis na tila nag-aabang sa kanya. Naupo siya sa tabi, pinakain ng kaibigan, saka tumingala sa buwan. Bagwis, mukhang hindi lang pala ulan at baha ang kalaban natin. May tao pala. Hinaplos niya ang likod ng manok. Pero hindi sila ang magpapabagsak sa atin dahil may mas malakas akong kakampi ngayon. Tumingin siya sa ilog sa mga taong patuloy na nagbabantay, sa mga ilaw na nagsasabing hindi kami susuko. Ang buong sitio Maligaya. Sa kabilang banda ng ilog, may mga aninong gumagalaw. Hindi man nakikita ng malinaw ni Toto, alam niyang hindi iyon hayop. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na bantayan. Hindi lamang sa tubig, kundi sa puso ng komunidad. 3 araw matapos ang unang harapan laban sa Santa Elena, lalong tumindi ang pagsisikap ng sitio Maligaya. Ang double-layered net ay halos tapos na, at ang unang 2 floating aquaponics beds ay inumpisahan na sa pangunguna ni Lira. Ang araw ay puno ng gawa, at ang gabi ay puno ng pagbabantay. Pero sa bawat hakbang nilang paangat, mas lalo ring humihigpit ang dilim na gumagapang sa paligid. Bawat gabi, may 3 shift ang community watch. Isa, 6 na oras ng gabi hanggang 10:00 ng gabi kabataan at kalalakihan. 2, 10 p.m. to 2 a.m. Mga magsasaka at sa Bungiro. 3, 2 a.m. to 6 a.m. mixed volunteers, kasama si Toto tuwing kaya niya. Naging tahimik ang unang 2 gabi. Walang kakaibang narinig, maliban sa karaniwang huni ng kuliglig at lagaslas ng tubig. Ngunit sa 3 gabi, iba ang pakiramdam ni Toto habang nakaupo sa gilid ng ilog. Kasama niya ngayon si Lira na nagpumilit makibantay kahit alam niyang hindi iyon trabaho niya. Dapat nasa bahay ka na, nagpapahinga, sabi ni Toto habang tinitignan ang ilog. Hindi lang lalaki ang may karapatang magbantay, sagot ni Lira.
At hindi lang panganib ang dapat naming ipagkatiwala sa inyo. Gusto kong makita kung ano ang pinaglalaban ninyo nang malapitan. Napangiti si Toto. Bahagya lang, pero totoo. Salamat. Tahimik sila sandali. Ang buwan ay kalahati, nakasilip sa kalangitan na parang matang nagbabantay. Alam mo, Toto, mahinang bungad ni Lira, hindi madali ang ginawa mo nung tinanggihan mo si Franco. Hindi sumagot si Toto agad. Huminga muna ng malalim. Kung tinanggap ko ang alok niya, baka umangat agad ang buhay ko. Pero para saan? Para iwan ang mga taong naniwala sa akin? Para baliwalain ang pinaghirapan ng baryo? Napayuko siya, pinulot ang bato, at inihagis sa tubig. Ganon din yon sa sabong dati. Gusto ko lang ng panalo para makaahon. Pero ngayon, iba na ang tinitignan ko. Ano namang nakikita mo ngayon? Tanong ni Lira, nakatingin sa kanya. Nilingon siya ni Toto. Saglit silang nagkatitigan. Hindi lang panalo, kinabukasan. Nag-init ang pisngi ni Lira at dali-daling tumingin sa ilog ulit. Maganda yan, kasi hindi lang isda ang pinalalaki natin dito, kundi ang pangarap ng mga bata. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayang lumalapit ang dalawang anino mula sa kabilang panig ng ilog. Mabilis kumislap ang mata ni Toto nang mapansin ang kakaibang kilos sa tubig. Lira, may nararamdaman ka? Tumahimik si Lira at nakinig. Sa una, tila hangin lang. Pero may mahihinang yabag sa kabilang pampang. Hindi pa kita ang tao, pero may gumagalaw. Dahan-dahang tumayo si Toto at sinenyasang huwag maingay si Lira. Pak! 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 Iyon ay tunog ng tsinelas o sapatos na dumadaan sa basa at putik. May aninong yumuko, parang may inaabot sa lambat. Hey! Sigaw ni Toto, hawak ang sulo. Sino yan? Nagulat ang mga anino at dali-daling kumaripas ng takbo. Hindi makatawid ng ilog, kaya tumakbo pataas sa gilid ng kagubatan. Mabilis, pero sapat na nakita ni Toto ang isa sa kanila. Mukhang si Pablo, ang tauhan ni Franco. Lira, doon ka lang, utos ni Toto. Ngunit bago siya makahakbang, hinawakan ni Lira ang braso niya. Huwag kang hahabol mag-isa. Yan ang gusto nila, madiskaril ka. Napahinto si Toto. Tama siya. Kung hahabulin niya ngayon, iiwan niya ang lambat. At baka iyon ang tunay na pakay. Huminga siya ng malalim, tumigil at tumingin kay Lira. Salamat. Ang bilis ng isip mo. Hindi bilis, sagot ni Lira. Instinct. Kapag kalaban ang kalaban, isipan ang gamit. Kapag sigurado kang kaya mo, saka ka gumamit ng tapang. Nagkatinginan silang dalawa, ngayon hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tiwala. Pagbalik nila sa lambat, nakita nilang may pinutol na maliit na bahagi ng pangalawang layer. Hindi malaki, ngunit sapat para makapasok ang malaking isda at daga kung hindi maaagapan. Hindi nila tinuloy, sabi ni Lira. Siguro nakita nilang nariyan tayo kaya umalis. Pinisil ni Toto ang putol na pisi. Hindi ito simpleng putol. Sinulit ito ng kutsilyo. Maingat. Nagnit-ngit ang panga niya. Hindi na sila nanghuhula ngayon. Sinusubukan na nilang tuklasin ang tamang paraan ng pagsira. Kinabukasan, kahit kulang sa tulog, pinatawag ni Toto ang buong barangay. Hindi niya itinago ang nangyari. Ipinakita niya ang sira, ngunit hindi sa paraang nakakatakot. Mga kababayan, panimula niya. May nagtangkang manira kagabi, pero hindi sila nagtagumpay at hindi sila magtatagumpay kung hindi tayo magpapadala sa takot. Itinaas niya ang PC na may sira. Ito ang ginawa nila.
Isang butas. Ngumiti siya. Alam niyo kung ano ang sagot natin? Mas malakas na buhol. Sabay-sabay na sigaw ng ilan. Hindi lang yon, dagdag ni Toto. Maglalagay tayo ng trap layer. Hindi nila alam kung paano gumagana ang lambat natin, kaya hindi nila alam kung anong gagalawin. Ipinakita niya ang mini modelo ng fish trap gate na ginawa nila ni Romy kagabi. Ang komunidad ay muling nagliyab sa sigla. Sa halip na matakot, mas tumapang. Kinagabihan, pagkatapos ng pagpapatibay ng lambat, habang pauwi si Toto, sinabayan siya ni Lira. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan. Tanging ilaw ay bitbit nilang lampara. Toto, bungad ni Lira. Hindi tumitingin. May gusto akong sabihin. Kinabahan si Toto. Ano yon? Hindi ko alam kung dapat akong maging bahagi nito noon. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako itinuring na tagalabas. Tumingin siya kay Toto, diretso sa mata. Kahit may kaunting takot ako sa mga ganitong laban, mas gugustuhin kong nandito kaysa sa lugar kung saan walang ipinaglalaban. Napahinto si Toto. Hindi ka outsider, Lira. Ikaw ang nagbigay ng bagong direksyon sa proyekto. Kung wala ka, baka lambat lang iniisip ko hanggang ngayon. Napakagatlabi si Lira, medyo kinilig. Basta, kung may laban ka, hindi mo yan haharapin mag-isa. Sa unang pagkakataon, hindi lamang lakas at pangarap ang nagbibigay ng apoy kay Toto, kundi isang taong naniniwala sa kanya. Sa dulo ng daan, bago sila maghiwalay, tumingin si Toto sa mga bituin at nagpasalamat sa sarili. Maraming laban pa ang darating. May panganib sa gabi, may karibal sa kabila ng ilog. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. At sa malayo, sa kabilang panig ng gubat, may dalawang matang nakamasid malamig, mapanukso at may hawak na sulo. Ibig sabihin lang nito, ang susunod na gabi, hindi natago ang kalaban. Darating sila harapan. Ang susunod na gabi ay may kakaibang katahimikan. Hindi ito yung payapang katahimikan na nagbibigay ginhawa, kundi yung nakabibinging katahimikan na parang bagyo bago sumabog ang unos. Tila nakahinga ang sitio Maligaya mula sa takot, ngunit ang ugat ng kaba ay nanatili. Ang pag-atake noong nakaraang gabi ay maliit lamang. At kung totoong pinadalhan sila ni Franco ng mga tao, imposibleng doon lang magtatapos. Ngayong gabi, 4 ang naka-duty. Toto lead coordinator. Igme sigang masalita pero tapat. Romy mabilis kumilos at laging alerto. Lira, hindi pumayag na maiwan sa bahay. May bitbit silang sulo, whistle, at 2 radyo na inayos ni Jonel mula sa lumang cellphone speaker. Ang ilog ay tila salamin, kalma sa ibabaw, ngunit malakas ang agos sa ilalim. Kapag may gumalaw sa kanan, 3 tunog ng 7, paliwanag ni Toto. Kapag kaliwa, 2 tunog. Kapag emergency, 1 mahabang huni. 1 lang? Tanong ni Igme. Di parang, piip. Ganun ba? Ganyan nga, sagot ni Toto. Pero sana wag mo naman gawing tunog ihip na kabayo. Sus, seryoso talaga o? Reklamo ni Igme. Pero halata ang takot sa mata. Ang pagpapatawa niya ang tanging paraan para itago iyon. Tahimik na lumapit si Lira kay Toto. Handa ka na? Higit pa, sagot niya. Pero sana walang mangyari. Sa tingin mo hindi sila babalik? Tanong nito. Tumitig si Toto sa madilim na kagubatan. Babalik sila. At ngayong alam nilang hindi tayo umatras, mas gagawin nilang matindi. Bandang 11:47 ng gabi, may narinig silang mahihinang yabag sa kabilang pampang. Hindi tulad ng kagabi na mabilis. Ito'y mabagal, maingat, at parang may bilang ang hakbang. Napatingin si Romy sa lahat. Parang hindi tao, parang hayop.
Ngunit agad itong sinagot ng dalawang sunod-sunod na kumpol ng ingay. Rak, rak, rak. Na tila may mabibigat na sako na hinihila sa lupa. Biglang sumenya si Toto. Positions. Nagkanya-kanyang pwesto ang apat tulad ng napag-usapan. Si Romy sa dulo ng lambat, si Igme sa gitna, si Lira sa tabi ng floating garden para bantayan ang tanim, at si Toto sa sentro malapit sa fish trap gate. Humigpit ang hangin. Parang may nagbabantang hindi tao, kundi panganib. Maya-maya, mula sa malalayong damuhan, may kumislap na liwanag. Isa, dalawa, tatlong apoy. May bitbit na sulo ang tatlong tao. Dahan-dahan silang lumapit sa gilid ng ilog. Kilalang kilala nila ang tindig, sina Randy, Pablo, at isa pang lalaking hindi nila nakikita ang muka, ngunit tila mas matangkad at mas panganib. Tumaas ang mga balahibo ni Igme. Ay, grabe. Wag lang sanang sakitin puso ko. Bulong ni Lira. Ito na. Sumigaw si Randy mula sa kabila. Magandang gabi, Sitio Maligaya. Nakakailang gabi na kayong nagbabantay. Nakakapagod, di ba? Hindi sumagot ang grupo, nanatiling alerto. Bakit kayo nandito? Maring tanong ni Toto. Ngumisi si Randy. Relax, hindi kami nandito para makipag-away. May iaabot lang kami. Itinaas niya ang isang garapon na parang may lamang pulang likido. Naguguluhan sina Toto. Ngunit bago pa sila makareact, inapuhap ng pangatlong lalaki ang sulo at ibinato papunta sa mga tuyong dahon sa gilid ng taniman. FSSHHH. Sumiklab ang apoy. Apoy! Sigaw ni Lira. Nagulantang ang apat. Ang apoy ay mabilis kumalat dahil sa tuyong dahon at damo sa tabing ilog. Mga walang hiya, sigaw ni Igme, galit na galit. Hindi namin sinusunog ang lambat nyo, sigaw ni Pablo. Pero kapag nasunog ang paligid, mawawalan kayo ng bantay na lugar. Isang taktika ng takot. Hindi nila sinusubukang sirain ang palaisdaan mismo, sinusubukan nilang paalisin sila sa pagbabantay, upang sa susunod na gabi, wala nang bantay. Hinablot ni Toto ang timba at pumukpok ng tubig ilog para patayin ang apoy. Si Romy ay umalalay, habang si Igme naman ay pumalag para sumugod sa kabilang pampang. Wag! Sigaw ni Toto. Kapag nilusob mo sila, ikaw ang mahuhulog sa plano nila. Habang pinapatay nila ang apoy, binitawan ni Randy ang garapon sa kabilang pampang. Pumalatak ito sa lupa at nabasag. Sa loob ay mga patay na isda lumulutang-lutang, halos maagnas. Ganyan ang mangyayari sa mga isda nyo kapag naagaw namin ang ilog, sigaw ni Randy. Wala kayong laban sa amin. Huling babala sumuko kayo bago pa kayo mapahiya sa harap ng munisipyo. At sila'y tumawa habang papalayong naglakad, dala ang mga sulo. Nang tuluyang maapula ang apoy at nakaalis na ang mga kalaban, naghina ang tuhod ni Lira. Umupo siya sa lupa at humihingal. Lumapit si Toto, hinawakan ang balikat niya. Ayos ka lang? Tumango si Lira, pero nanginginig ang kamay. Toto, kung hindi tayo nakareact agad, pwede tayong natabunan ng apoy. Pero hindi nangyari, sagot niya, matatag. At hindi rin sila nagtagumpay. Si Igme, halos manginig sa galit, ay lumakad papunta sa gitna at sumigaw sa ilog. Babalik kayo? Di bumalik kayo? Pero siguraduhin niyong may dala kayong extra tsinelas kasi iiwan namin kayo sa putik pagtapos namin sa inyo. Medyo natawa ang iba kahit nasa gitna ng tensyon. Galit man, nakatulong ang biro para hindi tuluyang lamunin ng takot ang grupo. Kinabukasan, 4:30 ng umaga, tinipon ni Toto ang mga core members. Wala nang araw na dapat masayang. Habang umiihip ang malamig na hangin, nagsalita siya. Hindi sila natatakot sa atin dahil ang tingin nila, mahina tayo. Huminga ng malalim si Toto at nagpatuloy. Kung ganyan, kailangan nating ipakita sa kanila. Hindi tayo bunga ng takot.
Tayo ang ugat ng tapang. Nagtaas ng kamay si Aling Teresa, seryoso ang mukha. Anong plano mo, Toto? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang proyekto, ngumiti si Toto ng ngiting hindi biruan, kundi ng isang taong may diskarte. Kung gusto nilang sunugin ang paligid, gagawa tayo ng Green Shield. Naguguluhan si Igme. Green Shield? Parang pangalan ng sabon? Umiling si Lira, nakangiti at na-excite. Hindi. Alam ko ito. Kapag nagtanim tayo ng moisture-rich plants sa paligid tulad ng gabi, kangkong, at water spinach, hindi madaling kumalat ang apoy. Parang natural fire barrier. Hindi lang yon, dagdag ni Toto. Atake ng apoy, tatapatan natin ng luntiang depensa. At habang sila ay naninira, tayo'y nagtatanim. Tahimik ang lahat ng ilang segundo. Pagkatapos ay sabay-sabay nang ngumiti ang mga tao. Si Romy ang unang nagsalita. Walang mas nakakatakot sa kalaban kaysa sa taong hindi natitinag. Nagtaas si Cap ng kamao. Simula bukas ng umaga, Green Shield face. Habang naglalakad pauwi si Toto matapos ang pagpupulong, sumabay muli si Lira. Hindi sila nag-usap, pero sapat na ang presensya para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Tumigil si Lira sandali at tumingin kay Toto. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa to, pero isang bagay ang sigurado. Ano yon? Tanong ni Toto. Ngumiti si Lira, may halong paghanga at pag-aalala. Sa banggaan ng dilim at apoy, ikaw ang nagiging apoy ng tapang ng Sitio Maligaya. Hindi nakasagot si Toto. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya tinutulan ang papuri, tinanggap niya ito bilang responsibilidad. Sa malayo, sa kabilang pampang, kumikislap ang apoy ng mga sulo. Hindi pa yon huling beses na may dadating na panganib. Pero sa gabing iyon, malinaw sa lahat. Hindi sila tatakbo, hindi sila bibigay, hindi sila susuko. Sumikat ang araw kinabukasan na tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit hindi dahil payapa ang paligid, kundi dahil handa ang Sitio Maligaya. Matapos ang gabi ng sunog at bantang pananakot, muling nagtipo ng buong baryo para sa katuparan ng plano ni Toto at Lira, ang Green Shield. Ito ang magiging unang depensa ng Sitio Maligaya laban sa anumang susunod na atake. Mga kababayan, panimula ni Toto sa harap ng barangay hall, hindi natin kayang lumaban ng apoy sa apoy, pero kaya natin gumawa ng depensa na hindi nila inaasahan. Si Lira ang sumunod na tumayo. May dala siyang ilang uri ng halaman na nakalagay sa paso. Ang mga ito, paliwanag niya, ay moisture-rich at mabilis tumubo. Kapag itinanim natin sa palibot ng palaisdaan, magiging natural fire shield sila. Ipinakita niya isa-isa. Halaman dahilan. Gabi. Malapad ang dahon at puno ng tubig. Humaharang ng apoy. Kangkong. Mabilis dumami at pinapanatili ang basa sa lupa. Water spinach. Nagbibigay lilim, pampalamig at tumutulong sa aquaponics. Saging malambot at mataas ang moisture, bihirang masunog. Nagulat ang mga tao, lalo na ang mga nakatatanda. Hindi lang natin binabantayan ang palaisdaan ngayon, dagdag ni Toto. Inaayos natin ang paligid para hindi na sila makagawa ng paraan. Agad nag-volunteer ang mga residente. Ang iba ay may dalang pala, tabo at buto ng halaman. Ang mga bata naman ay nagdala ng mga recycled na bote para gawing mini plant guards. Trabaho natin to, hindi lang ng mga lalaki, sabi ni Aling Teresa. Ang pagbabago, hindi pinapanood, ginagawa. Habang nagtatanim sa gilid ng ilog, may lumapit kay Toto, isang matandang babae na halos hindi lumalabas sa bahay noon, si Aling Bising. Apo, itong buto ng ampalaya, maaari mong itanim sa gilid. Hindi ito pang fire shield, pero kapag umakyat ang baging, maganda ang lilim, sabi niya.
Ngumiti si Toto. Salamat po, Aling Bising. Ibig sabihin, pati puso ninyo, kasama na sa pagprotekta sa lugar. Ay nako, sagot ng matanda sabay tapik sa likod ni Toto. Hindi kita iiwan ngayon. Ikaw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa amin. Marahan ngunit puno ng emosyon ang sinabi niya. Hindi iyon panandalian lang. Nag-ugat na ang pagbabago sa baryo. Habang nagtatanim ang karamihan, sinimulan naman ni Lira at ilang kabataan ang paggawa ng floating aquaponics beds. Gumamit sila ng lumang styrofoam ng palengke, bote ng soft drinks bilang floater, lumang lambat bilang base, basang lupa at lupaing may humus mula sa gubad. Ilalagay natin ito rito sa ibabaw ng sekundaryong lambat, paliwanag ni Lira. Kukuha ng nutrients ang tanim mula sa tubig. Ibig sabihin, habang lumalaki ang isda, lumalago rin ang gulay. Lumapit si Igme, nangangarap ng malalim. Ibig sabihin, pwede na tayong may sabaw na may gulay kahit walang pera? Hindi lang sabaw, sagot ni Lira, nakangiti. Kung swerte, pwedeng may pritong tilapia at ginisang kangkong pa. Napatulala si Igme sa sarap ng imahinasyon. Tama, ipaglalaban ko ito. Nagkatawanan ng mga tao, ngunit totoo ang narinig nila. Unti-unti nang nagiging self-sustaining ang sitio Maligaya. Makalipas ang 2 araw, makapal na ang tanim sa paligid. Mula sa malayo, mukhang berdeng korona ang nakapaligid sa palaisdaan. May regular na pagbabantay, pero hindi tulad ng dati. Mas kampante, mas may pag-asa. At sa unang pagkakataon, may 6 na tilapia ang maaaring anihin. Hindi ito malalaki, ngunit simbolo iyon ng bunga ng kanilang sipag. Hindi natin ibebenta ang una, sabi ni Kapitan. Pagbabahagi natin ito sa mga taga-baryo, merienda nating lahat. Pinrito nila ang 3. Ang 3 naman ay ginawang sinabawang may malunggay. Nang titikman ng lahat, halos parang piyesta ang pakiramdam. Toto, natitikman ko na ang pinagpaguran natin, sabi ni Romy habang ngumunguya. Ito ang unang patikim, sagot ni Toto. Pero hindi ito ang huli. Habang nagkakasiyahan, dumating ang batang mensahero, si June. May hawak siyang liham. Para po sa komite, sabi niya. Binuksan ni Kapitan. Nang mabasa niya, napatingin siya kay Toto at kay Lira. May kakaiba sa sulat. Galing sa Santa Elena, anya. Tahimik ang lahat. Binigkas ni Kap ang nilalaman. Sa nakaraang insidente, napag-isip-isip namin ang nangyari. Kung gusto ninyo ng katahimikan at patas na labanan, pumirma kayo sa kasunduang walang manggugulo. Ngunit kung tatanggihan ninyo, makakaasa kayong hindi kami magpapatalo. Franco, nabaling ang tingin ng lahat kay Toto. Kasunduan daw na walang manggugulo, bulong ni Aling Teresa. Parang, kapayapaan? Hindi kapayapaan yan, sagot ni Toto. Babala. Kapag pumirma tayo, ibig sabihin, tanggap nating wala nang sisihan, kahit sila ang nauna sa panggugulo. Kapag hindi naman tayo pumirma, inaamin nating handa tayong lumaban. Tahimik ang lahat, mabigat, parang tabla ng pagpili. Tumingin si Kap sa mga tao. Ano ang gagawin natin? Saglit na walang sumagot. Hanggang sa tumayo ang batang si Nene, may hawak pang kutsarita ng sabaw. Mali po ang pumirma kung alam nating sila ang naninira. Toto, Kap, hindi tayo takot. Nauna ang tinig ng bata. Sunod ang mga ina. Sunod ang mga magsasaka. Sunod ang kabataan. At ang buong baryo ay nagkaisa sa isang tinig. Hindi tayo pipirma sa kasunduang mali. Habang nag-uusap ang lahat, dahan-dahang lumapit si Lira kay Toto. Toto, mahinang sabi niya.
May dapat kang malaman. Nagtaka si Toto. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Lyra, parang may gustong ilabas na matagal nang kinikimkim. Huwag kang magalit, ha? Pero may kakilala ako sa Santa Elena. Nanlaki ang mata ni Toto. Parang tumigil ang oras. Anong ibig mong sabihin? Si Romy at Igme, nakarinig at napalingon. Tumingin si Lyra sa ilog, baka marinig sila ng iba. Bago ako dumating dito, minsan akong tumulong sa Santa Elena sa isang maliit na urban garden project. Hindi ko alam noon na magiging kalaban nila ang Sitio Maligaya at may isang tao doon na kilala ko ng personal. Saglit na kinabahan si Toto. Sino? Nag-aalangan man, pinitawan ni Lyra ang pangalan. Si Franco. At iyon ang hindi inaasahang twist. Hindi lang pala simpleng magkalaban sina Toto at Franco. May nakaraan si Lyra sa kabilang panig ng ilog. Tumahimik ang buong paligid matapos banggitin ni Lyra ang pangalan ni Franco. Parang huminto ang tibok ng bawat puso sa bilis ng impormasyon na iyon. Si Toto, na buong panahong umasa at nagtitiwala kay Lyra, ay sandaling napatitig sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gulat at pangamba. Huminga ng malalim si Lyra, hindi siya umiwas ng tingin. Toto, bago ako napunta sa Sitio Maligaya, tumulong ako sa Santa Elena sa isang proyekto. Maliit lang, backyard gardening, pero doon ko nakilala si Franco. Noon pa man, ambisyoso na siya. Gusto niyang kilalanin bilang leader at mailabas ang mga proyekto niya sa munisipyo. Magkaibigan ba kayo? Tanong ni Toto. May halong ka ba? Hindi, sagot ni Lyra agad. Sinubukan niyang ligawan ako noon. Pero nang malaman kong ginagamit niya ang proyekto para sa pansarili niyang ambisyon, umalis ako. Napatingin siya sa mga kamay niya. Toto, umalis ako dahil hindi ko kayang maging bahagi ng isang proyektong walang puso. At nang makarating ako rito at makita kong ibang-iba ang intensyon ninyo, dito ako nanatili. Tahimik si Toto. Mabigat ang nadama, pero hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Salamat sa pag-amin, mahinang tugon ni Toto. At salamat dahil pinili mong tumayo kasama namin. Tumango si Lyra, bakas ang pag-alis ng bigat sa dibdib. At doon muling bumalik ang tiwalang pundasyon sa pagitan nila. Kinagabihan nagtipon ang buong baryo. Ibinahagi ni Toto ang sulat ni Franco. Walang nagduda kay Lyra. Sa halip, mas lalo siyang niyakap ng komunidad dahil sa tapang ng pag-amin. Mga kababayan, panimula ni Cap. Dalawa ang pagpipilian natin. Isa, pumirma sa kapayapaan na hindi naman patas ang kondisyon. Ikalawa, lumaban ng patas at may dangal kahit walang kasiguraduhan. Nagsalita si Toto, malakas at malinaw. Kung pumirma tayo, magkakaroon ng katahimikan, pero hindi katarungan. Kung hindi tayo pumirma, may laban pa, pero may pag-asang may patutunguhan. Tahimik ang lahat. Hanggang sa siya ring si Nene, ang batang nagbigay ng unang donasyon, ang muling nagsalita. Kapag naglaban tayo pero may respeto, hindi iyon gulo. Tama iyon. At gaya ng nangyari noong nakaraang kabanata, ang boses ng bata ang naging mitya ng lakas ng buong barangay. Sabay-sabay nilang sinabi, hindi kami pipirma. Lalaban kami ng may dangal. Dumating ang araw na kinatatakutan at kinasasabikan. Ang araw ng inspeksyon ng munisipyo. Isang sasakyan ang huminto sa baryo. Kasama ng mga opisyal, ang 3 evaluators, ilang staff, at lokal na media. Sa kabilang dulo ng ilog, nakita nilang naghahanda rin ng Santa Elena. May tarpaulin, may banderitas, may nakahilerang tilapia products sa mesa, may printed presentation. Halatang handang-handa sa marketing. Si Franco ay nakasuot ng polo barong at may hawak na tablet.
Pormado, sigurado sa sarili. Nang magtama ang tingin nila ni Toto, bahagya siyang ngumiti ng mapanghamon. Ngunit si Toto ay payapa, hindi mayabang, kundi matatag. Paglapit ng evaluator sa sitio Maligaya, hindi sila sinalubong ng engranding dekorasyon. Sa halip, sinalubong sila ng komunidad. Mga bata na may hawak na recycled plant pots, mga nanay sa community kitchen, mga tatay at kabataan sa paligid ng palaisdaan, ang green shield na nakapalibot na parang berdeng dingding, aquaponics beds na may tanim na kangkong, mustasa at pechay. Habang naglalakad ang evaluators, si Lira ang nagpresenta. Dito po makikita ang floating aquaponics system. Ang tubig ng palaisdaan ang nagbibigay buhay sa gulay at ang ugat ng gulay ang tumutulong maglinis ng tubig. Ang isda at gulay ay sabay na nabubuhay sa iisang ecosystem. Walang kemikal, walang pataba, puro natural. Tinaas ni Aling Teresa ang ledger at resibo. Lahat po ng pondo namin ay galing sa komunidad. Walang politika, walang suhol. Nakadetalye po ang bawat pisong ginamit namin. Isang evaluator ang nagtanong. May nagsabing nagkaroon ng sunog dito. Paano ninyo ito hinarap? Tumango si Toto at humakbang forward. Ito po ang aming sagot. Ipinakita niya ang green shield, ang mga halamang nagsisilbing natural na depensa. Kami po ay hindi lumaban ng apoy sa apoy. Sa halip, gumawa kami ng solusyong pangmatagalan para protektahan ang komunidad. Tahimik na pinanood ng evaluators ang mga halaman. Ang isa sa kanila ay napabulong. Napaka-innovative, pero simple. At komunidad ang nagpatayo. Makalipas ang ilang oras, natapos ang inspeksyon sa 2 baryo. Tumawag ng maliit na pagtitipon ng punong evaluator. Una nilang kinausap ang Santa Elena. Maganda ang inilahad ninyo, kompleto sa gamit, dokumento, at may suporta pa mula sa mayor. Ngunit, nagkatinginan ang mga taga Santa Elena. Napansin namin na ang sistema ninyo ay nakadepende sa pondo at kagamitan, hindi sa komunidad. Nabaling ang tingin sa sitio Maligaya. At kayo, sabi ng evaluator, napakakaiba ng approach ninyo. Hindi marangya, hindi mamahalin, pero napaka-makatao, makakalikasan at sustainable. Mas nakita namin dito ang tunay na diwa ng komunidad. Si Franco ay nanlamig ang muka. Ang mensahe ay malinaw. Nanalo ang sitio Maligaya. Muling nagsalita ang evaluator. Ang munisipyo ay magbibigay ng grant para palawakin ang inyong proyekto at kayo ang magiging modelo para sa ibang barangay. Pumutok ang palakpakan. May mga napaiyak, niyakap ang isa't isa at ang ilan ay sumigaw sa tuwa. Hindi dahil sa pondo, kundi dahil kinilala ang pinaghirapan nila. Pagkatapos ng anunsyo, lumapit si Franco kay Toto. Hindi galit, hindi matigas, kundi talo at napilitang maging totoo. Toto, mahina niyang sabi, hindi ko maipapangako na magbabago ako agad. Pero aaminin ko, may kulang sa paraan ko. Tinitigan siya ni Toto, hindi mayabang, kundi may respeto. Hindi kita galit, Franco, sagot niya. Ang totoo, maganda ang layunin mo. Pero sa sobra mong hangad manalo, nakalimutan mong para kanino ang laban. Napababa ang tingin ni Franco. Hindi siya humingi ng tawad. Ngunit ang katahimikan niya ay tanda ng pagkilalang siya ang nagkamali. Balang araw, dagdag ni Toto, pwede tayong magtulungan. Magkaiba man ang simula natin, pwedeng iisa ang dulo. Tumango si Franco at saka tumalikod, hindi bilang kaaway, kundi bilang taong napaisip. Kinagabihan, nagdiwang ang buong sitio Maligaya. May salo-salo, may musika, may sayawan, at muli silang nagsalo sa tilapia at gulay. Ngunit ngayon, hindi simpleng pagkain, tagumpay. Lumapit si Lira kay Toto habang nakaupo sila malapit sa palaisdaan na ngayon ay may munting ilaw mula sa solar lamp.
Totoo, noong una, gusto ko lang makatulong. Pero ngayon, masaya ako dahil naging bahagi ako ng kwentong ito. Napatingin si Toto sa liwanag ng tubig, kung saan kumikislap ang mga isdang lumalaki. Kahit hindi ako ang pinakamatalino, sabi niya. Kahit hindi ako mayaman, pinatunayan kong may magagawa ang taong may puso. Tumingin si Lyra sa kanya, may ngiting hindi salita ang kailangan. Kaya, anong plano mo pagkatapos nito? Tanong niya. Umiling si Toto, nakangiti. Hindi matapos dito. Uunlad pa ang Sitio Maligaya. May susunod pang proyekto, susunod pang hamon. At sana, kasama pa rin kita. Namula si Lyra, ngunit tumango. At sana, hindi ka magsawang tingnan ako sa tabi mo. Dahan-dahan, magkadikit ang kanilang mga balikat habang pinapanood ang palaisdaan. Ang kwento ng isang mahirap na sabungiro na tinawag na Toto ay hindi nagtapos sa sabungan. Nagbukas ito ng bagong yugto para sa baryo. Mula sa tao na umaasa sa panalo ng manok, naging taong nagpanalo ng komunidad. Minsan, ang tunay na bayani ay hindi ang pinakamalakas, pinakamayaman o pinakamatalino kundi ang taong unang naglakas loob magtiwala na may mababago. At dahil doon, naging pag-asa siya ng isang baryo, wakas.